Ikaw na lang Ako na po kukuha. Sesh. Apply lang po kayo ngayon. Apply na, ha? Kasi ang pipirman na sa Pay out na po dito kasi na. bukas. Bibigay na po bukas, ha? Ano ko sa Thank you. Alas Bye-bye. 8 AM kap yung sa tapos 11 may ibang barangay. Barangay per barangay. Per barangay. 13, 14, 15. Bilis itong kay Consel Chake, ha? Di ganun lang sila eh. Wala kasi sila marami ito mga area 13. Barangay na. Area 13, 14, 15. Sinend ko dun sa GC natin. Area 13 nakalagay. Tapos sa Oro Irog sila. Okay, Consel Lagumbay wala pa. Wednesday. Chupan din eh. Mga tupat na. Iba yun eh. Ano yun? Chupat. Chupan din eh. Papat-chupat mo nga. Chupan yun, Yeah, chupan. Chupat. Tupad yun, di ayos yun. Tupad din. Ano ba yung nakabidyo sa ano daw? Parliamentary procedure nga eh. Yan nga ang ano natin eh. Kasi hindi sinasadya. Nga, Tapos pa- na-post. Parliamentary. Kain muna tayo. Ay, kung itatas yun eh. Okay? So, punta tayo sa committee reports. Committee reports. Committee reports po. Ano, ginagawa niyo po ba ito? Yes. Paano? Sige nga, kung pareho tayo ng idea. Committee on... Boss! Agad, anong committee mo? Ako ang papinili nito. Ikaw, ano nga po? Infra. Infra. Okay. Maganda, infra. Okay. Committee on infra. Carl, presiding officer. Pwede ko ba akong mag-report? Can I be recognized as the presiding officer? Okay, the chairman of the committee on infrastructure is recognized. So magsasalita siya ngayon. Mr. Chair, Mr. Presiding Officer, yun pong report ko ngayon, yun hong mga pinag-uhukay na sa utilities na sa Maynila ba sa inyo? Maynila to Manila Water. Meron pong mga complaint, no, ng mga naapektuhan na residente doon. Dahil iniwanan po na nakatiwangwang. Di ba? Iwanan nakatiwangwang, hindi man lang inayos noong contractor. Di po ba? So concern niya po yun, di po ba? Infrastructure eh. Hindi lang naman infrastructure dahil lang tayo. Kundi civil works, di po ba? Ayun. Ngayon, pwede rin pag-usapan yung sinasabi niya. Paano masolusyonan? Di po ba? Pag-usapan ng konsil, paano masolusyonan? So, doon lang ba tayo magko-confine doon sa report? Dahil kung may mga proyekto, kaya may mga bagay-bagay riyan na dapat natin pansinin doon sa committee report? Hindi. Ang committee po, yun yung report ng mga ordinance resolution na ni-refer sa inyong committee. Halimbawa, Sensei, ni-require na magkaroon ng barangay resolution. Di po ba? And then, somebody nag-introduce ng resolution. Saan po babagsak yan? Sa energy, infrastructure, doon babagsak yan. So, pag-usapan nila ngayon, kung dapat ba talagang bigyan yung kumpanya na yon na nanghingi ng barangay resolution for special use permit. Di po ba? Kaya mangyayari po riyan sa committee report, doon yun yung pag-usapan. Nagkaroon na ho kami ng committee hearing po at ito po ang aming rekomendasyon na bigyan po ng resolution ang kumpanya pong ito. Yan ang hinintay, yan ang ibig sabihin ng committee reports. Those ordinances resolution, proposed ordinances resolution na dapat i-report ng committee. Because without the committee report, hindi po yan pwedeng isalang for discussion or second reading. Guys, ang sinasabi ko lang po yung tamang, ano naman tamang procedure, yung actual, ng proper procedure Pero sa ibang mga barangay, hindi na po nangyayari po yan. Tama o mali? Bakit? Kasi during the seal of good housekeeping, tinatanong po ng legislative people yan kung ginagawa niyo po yan
Hindi. Walang first reading, walang second reading, walang third reading. Di ba? Ang ginagawa na lang, tuloy-tuloy na lang. Pak! Oh. O kaya naman, nakahanda na yung resolution. Ano nangyari? Pirma na lang. Di ko ba? Without any, Hindi ba pwede yun? sir, first reading. Yun ang tinatawag ng parliamentary rules. Internal Pero rules yan. yung last seminar namin sa or yung nagsasalita doon, pwede. Pwede. Anong tawag po dun, sir? Hindi ko alam sa kanya. Yung seminar sa Kagawan. According to law. Sabi niya. Doon ba sa drafting of ordinance and resolution sinasabi niyo po? Opo. Oh. Malalaman po natin yan. Hanggang third reading po talaga. Oh. Narinig mo? Pero Oh. kinataas Kaya nga po, first reading, third reading, third reading. Yun ang sinasabi ko po kanina. attorney, Isang upuan. Isang upuan. Mamaya po, darating po tayo dyan. Darating po dyan. Ang sinabi ko lang muna yun is yung sequences. Darating po tayo dyan. Yung tinatawag na isang setting. Ginagawa rin ng council yan. Ginagawa rin ng council yan. Okay, bagitin ko na lang. Okay. That's why we have this internal rules of procedure. Meron po doon sa internal rules of procedure, suspension of the rules. Sinuspend yun ng rules. Para in one setting, approve nyo na lahat. Pero ang problema nun, magre-reflect ba yan doon kay Kwan sa kanyang sa minutes? Somebody should move for the suspension of the rules. Kasi pag walang nakalagay na suspension of the rules, hindi na nakalagay, hindi naman nakaminis doon, nobody is moving for the suspension of the rules, hindi naman na-approve ng presiding officer, ano mangyayari po roon? Pwede ba ang presiding ang mag-motion yan? Hindi po. Hindi pwede. Oo. So, kailangan ko i-suspend muna. Yes. Kagaya nung, ito pa nandun ka. Di ba sa ating Special Review Committee, we require the presence of the barangay secretary? Wala ko nandun ka. So, there are barangays na walang barangay secretary. Para naman mapagbigyan, kasi nga, ang dami nakalagay sa agenda, I move for the suspension of the rules. Sinuspend ko yung house rules to give way doon sa mga barangay na walang kasamang barangay secretary. Because if I do not do that, babalik-balik na naman sila. Pero binigyan ko sila ng warning na all comments and recommendation of this committee, kailangan sulat nyo. You will be held liable doon. Pag binalik yan ay ganun pa rin, wala natin magagawa because we require the presence of the barangay secretary. Yun. So, napakahalaga ng papel ng barangay secretary. Kaya doon sa suspension of the rules, kailangan sinunod mo yung procedure. Kaya in one setting, pwede mong gawin. Kaya anong nangyayari sa ibang barangay kasi, no? Hindi na dumadaan ng first reading, second reading, third reading eh. Yung ibang mga barangay, nakikita ko eh. Kaya nagkaroon ng assessment, hindi ngayon makita doon sa minutes. Na, di ba, Jay, di ba? Tinitingnan yung minutes nyo, walang lumalabas doon. Basta approve na lang, na-approve, resolution approve ka, di ba? So, hindi na sundan, hindi na sinunod yung procedure. Oh. Ngayon, okay. Do not be offended. Merong mga barangay na hindi na nagakandak ng actual council session. Tama o mali? Hindi na nagkakandak. Ano lang ginagawa? Basta may agenda, may attendance. Huwag ka titingin sa akin ganyan, ha? Wala. May agenda. Minutes. Tapos, yung resolution. Anong gagawin? Dinadala sa bahay. Ikot mo na yan. Papirmahan na. Pero hindi nyo ba alam po, may mga tao anti-ILG na tinatanong kung ano yung mga schedule ng mga session ng mga barangay sa Quezon City. Nagpupunta po yun. May report na nga dyan eh. No? Na walang nangyaring, di ba, meron kayong fixed na time, na date kung kailan kayo magsisession, di ba? O pumupunta sila doon. Siyempre, sinapit sa PCRD yan. Di ba? Ngayon, pag pumunta sila doon, walang nangyaring session, paano nangyari? Kasi kaya na sila nagpunta doon, punta atin ang session. Wala nangyari. Then suddenly, may mga lumalabas na mga minutes kasi yan ang time.
O, di ba ba? Pero, internal arrangement yun na yan. Pero huwag siya na sanang palabasin. No? Huwag niya nang palabasin yan, gano'n. Okay, so, malina daw tayo sa committee reports. Committee reports not only doon sa mga proyekto nakikita, napapansin nyo, kundi pati na rin po report nyo sa bawat ordinansa resolution na dinadaan sa inyo. Ang tanong ngayon doon po, nagkakandak pa kayo ng committee hearing. So, pag sinasabing nagkakandak po, sabihin nyo na nagkakandak kayo. Tutulog pa. So, nagkakandak ka ng committee hearing. The committee hearing is parang nagsisession din yon. Pero parang informal lang siya. Pero meron pa rin mga minutes yun. Okay. So, doon sa committee, ilan ang member? Dalawa lang sa'yo, kagawad? Oh. Pag nakaka-committee hearing ba, parang session, parang meeting, pwede ba maglagay ng stipend doon? Allowance? Allowance? Oo. Pwede naman, no? Allowance pwede yan. Okay. Yung po ba sa di ba tatlong hearing po? Doon naman sa committee hearing, included na yung sa session, dalawa sa session, isa sa committee. First reading. Sabi ko first reading po sa committee siya. Tapos yung second and third reading sa session. Pwede po ba yun? Kasi na three hearings na siya. Yung sa committee hearing, makakonsider po siya. Hindi po. Hindi. So, Kasi plenary session dapat sa council mismo. Committee kasi yun eh. Okay. Pero pwede maglagay ng stipend po pag may committee. Ba't hindi ka? Ba't hindi pwede? Pwede. Hindi pwede. Oo. Pwede. Oo, patago mo na lang. Tuturuan kita pa paano. Okay, ganito po. Okay. Si Gagares Pulgar, ikaw yung chairman, then isang vice, isang member. Okay. Pag halimbawa yung member niya, yung committee niya, ang proponent ay hindi niya member. Sasama. Kasi didepensa niya yan eh. Sino pwede bang mag-meeting lang ng tatlo na wala yung proponent? Paano ngayon may depensa para makakumbinsi yung one? Ito sa akin kasi ang ano ko doon, kung committee member ka, para sa akin, any kagawad who is interested to join sa committee hearing. Yes naman po. Member sila na sanggunian eh. Any kagawad. Any kagawad. Ito lang po ang... In any meeting. Ito lang problema, Kap. Ito lang problema. You cannot vote against. May voting ba doon? May voting po yan eh. Kaya nga po, meron po. Kaya nga tatlo nga po yung odd number nga po yan eh. Kaya odd number yung members ng committee. Kasi pag may kumontra ng isa, may natirang dalawa. Kaya nga ibig sabihin, para sa inyo, kayo presiding officer. Pero ang kumontra, 3, 4, kayo nagbe-break ng tie. Alam ko sa ganyan po, sa committee, ang voting dadali sa plenaryo, sa session. Yun yung recommendation na Kap. Recommendation nila sa kanilang report na ito ay in-approve na sa committee namin dadalhin dito sa second reading for plenary. Ayun. Pero, binovoting kasi pipirma rin po sila. Actually, meron silang committee report eh. Napipirmahan nila eh. Na ito yung recommendation nila eh. Actually, pan po tayo, parang maliit na konseho. Parang city council tayo eh. Kaya po, mangyayari po dyan, Kap, pag halimbawa ang proponent ay hindi member, siya yun nandoon, present siya. Pero other members of the council na hindi members sa committee, pwede siyang umattend doon. Pero when it comes to the voting na, hindi siya bilang. Medyo din sila mag-invite ng other resource. Yes. Yes po. Halimbawa, dito community, humingi ng barangay resolution. So, igakanda ngayon ng committee hearing. Dapat, imbitahin nyo sila kasi para sasabihin nila yung reason bakit sila ay nagre-request ng barangay resolution. Kasi didepensahan ng proponent. Nakuha niyo po, wala akong pagkakaiba to, Kap, sa council. Okay po?